And let's read once again, patukuranan sa atong mensahe niining kabuntagon, ato ning gisugdan miaging Domingo, atong tiwason ug tuon karon. Kung basahon ug balik ang patukuranan sa atong mensahe, nasa 2 Corinthians 5:21. Kung basahon sa New King James. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. O Diyos, amahan nga langit nun, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat yun kay Ginoo sa imong matchless grace. Di gid matupngan ang imong grasya, imong kaluoy, ug mapasalamaton kami tungod niana. Niya kami Ginoo karon padayon magtuon sa imong mga pulong. Hinaot ikaw magapanalangin sa matag sa kanamo nga amo kining masabtan. Sa yano lamang nga paagi, busa hinaot ikaw magahatag kanamo og langit ng kaalam. Ingon man Ginoo tabang usab kami nga amo kining matudlo ngadto sa uban. Wag hinaot ikaw malipay, mahimaya, pasidunggan sa among taliwala karon samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Kining tanan ang giampo pasalamatan tagil mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Christ made sin for us. Padayon tag tuon og mga basic nga mga pagtulunan aron malig-on kita nining atong pagtuog pagsalig sa Ginoo. Itong paagi karon sama sa atong gingon kagani miaging Domingo, focus lang ta niini nga verse, and then atong katunon unsa may atong makuha makatunan mahitungod sa Dios ug mahitungod ni Ginoong sa Kristo ug mahitungod sa kaluwasan. And then last Sunday we started this. We learned sa atong verse that for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. It's the Father's plan. Last Sunday, the sovereign plan of the Father. Ang Amahan mo'y naghanay, mahitungod sa programa sa kaluwasan, mo'y nagplano, mo'y nag-execute. This is the plan of the Father, salvation for all humanity to those who believe. He made Him. It's the Father who made Christ. And then another thing that we learned last Sunday, the description of Christ here, kung atong makita the sinlessness of Christ. Ang description ni Christ din, He who knew no sin. Ang wala makasinati og sala. Siya nga wala makasinati og sala, mo'y gipakasala. Now, last Sunday, we learned that two things. This is the sovereign plan of the Father, and then the sinlessness of Christ. Gikinahanglan man nga ang mag-offer tao, kay tao man ang nakasala, tungod kay ang tao, ang kalag nga makasala, shall sin, the soul that sin shall die, ug mao nang tao ang magpakamatay para sa mga tao. Ug mao nang gikinahanglan sa Dios nga magpakatao, mao nang nagpakatao si Ginoong sa Kristo. And then gikinahanglan man pod nga ang offering ang magpakamatay sinless, perfect, because ang nag-require ni ana the perfect justice of God man. God's perfect justice required a perfect sinless offering. O gi-illustrate na sa Old Testament, pinaagi sa pagtudlo sa nang maghalad sila sin offering, magpili gid sila lamb without spot, without blemish, because nag-describe ba na sa Messiah nga sinless. And so we learn that the offering gikinahanglan nga sinless, perfect, but it has to be a man, tungod kay man ang nakasala, para related sa tao ang magpakamatay, pero tao nga dili makasasala aron dawaton sa Dios. Sa perfect justice sa Dios masatisfy. And so, God gikinahanglan magpakatao. Kay ang tanang tao makasasala naman, wa nay tao nga makahimong makahalad pa sa Dios
para mapasaylo ang iyang sala. And thankfully, God, in His wisdom and in His love and His great mercy, made the second person of the Trinity, Lord Jesus, sin, to be sin. Gipaka makasasala siya. And that leads us sa atong third lesson, gikan niini nga verse, the substitution of Christ. Siya ang nahimo natong substitute. This is not the verse. Ako lang sa alisdan kadiyot ang PowerPoint. Okay, sorry for that. Now, morning mga verses for this Sunday. He made him who knew no sin to be sin for us. And it's important, the word there, for us. Alang kanato, to be sin for us. That's the substitution of Christ. He died for us. He carried our sin for us. Dili siya ang makasasala, pero siya ang nag-angkon sa sala, ug mao nang siya ang gisilutan para sa atong mga sala, aron ang mutuo kaniya dili na silutan. Ang kamatayon ni Christ, and this is important, was not an accident, not as a consequence sa iyang consequence sa mga katawhan nga nagingon ilansang sa krus. It's all in the sovereign plan of the Father. It's all arranged. It's the plan of the Father. He made him who knew no sin to be sin for us. And that's important, the word there, for us. Para kanato. O kinsa man ang as nga gi-refer din ha. Atong mga verses previous, because that's the last verse na ini nga chapter, it refers to the believers. Those who will believe. See? Someone had to be punished for tungod sa sala. O salamat na lang ang plano sa Ginoo, dili ang tibok humanity mo'y gipuo nga mo'y mag-antos eternally so walay katapusan ngadto sa impyerno. Because that's the result, that's the consequence, and that's the punishment of sin. Eternal hell, destruction of the soul, of the personality in hell, eternally. Salamat na lang ang Ginoo naghatag og chance sa tao. Ang tao nga mutuo kaniya will be rescued, will be redeemed because someone died for him. Mao nang gikinahanglan og substitute in place sa sinner para kaning substitute mo'y panisan aron dili ang tibuok humanity since Adam's time hangtod sa kanusa ang hanay sa Ginoo mo'y panisan wa na humanity nga salamat na lang gid sa plano sa Ginoo. It's the greatest wisdom gipakita sa Dios pinaagi sa pagluwas ning katawhan. He made him who knew no sin to be sin. Og ang meaning niini siya ang gipakamakasasala gigi ato ning gisugdan na Sunday. Ang tanang sala gihatag ngadto ni Kristo
og siya'y giisip sa amahan nga makasasala, pinaagi sa pagpaantos ni Kristo sa silot sa sala nga maong kamatayon. Kung baga, ang atong mga utang, gihatag gato ni Kristo, si Kristo mo'y nagbayad sa atong utang para dili na ta mo bayad sa utang kung manukot na ang amahan. Maoning nga picture, that's last Sunday nato nga message. Maoning nga picture ang gibuhat ni Christ, the substitution of Christ. Siya ang nagbayad sa atong utang. O kung ang Dios manukot, mangutana nato, kung kita ning tuunan ni Kristo ang atong tubag, gibayran naman ni Christ. He is my Savior. He redeemed me, gi-purchase. Siya ang nagbayad sa akong utang. Ngunang ang Dios, dili na manukot nato. Di na ta panuktan sa atong sala, dili na ta silutan sa atong sala. Even future sins. Nga naman, even after nahimo na tang Kristohanon, makasala pa man ta, even that future sin. Why? Because the plan of the Father nga si Christ mo'y mahimong manluluwas is even before time began. Before the foundation of the world, the Father's sovereign plan is the Son will be the Messiah. See? Future. And because the Father, God, even Christ, is eternal. What may past, present, future sa Godhead? Because they're eternal. Time doesn't matter to them. They are beyond time. Ang pagsud lang ni Christ, pagpakatao, shining sud sa time. Why future sa Godhead? Because He knows the future. That's mind-boggling. Omniscience. Walay past. Eternal man siya, wala siya past. Ang tao lang na ay past, present, o future ang tao because na may beginning ang tao. Makatrace man ta ang ani kong beginning. Ako, beginning na ako, November 29, 1981. Mo man akong beginning. Makatrace ta sa atong beginning because we are created. And then we have limit ang atong there is earth, but in eternity, no more limit ang personality. But God has no past, di ta kaingog future because He's eternal. He's not bound by time. Kita lang ang naa sa sud sa time. But then one day, time will be irrelevant kung himuon na tang immortal, kung magpuyo na tang adto sa eternity. And so, ang plan nga ang Messiah, mao ang second person of the Godhead, is even before the foundation of the world. And so all sins, future, to those who will believe, will be credited to Christ. Ang tanan nimong utang, past, present, o future, si Christ na ang nagpay, humana niya gibayran dito sa cross, kay humana naman siya namatay, ug nabanhaw naman siya. That is why there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Yes, makasala pa ta, but no more condemnation. Because our Savior paid for our sins, past, present, and future. He substituted for us. Kita unta ang angay silutan, ug moangkon sa silot, ang silot is death. But then, no more humanity. But God loved the world so much. When He created Adam and Eve, He loved humanity. It's the greatest of all creation, humanity. And so He was willing to die to send His Son, and thank God that the Son was also willing to die on the cross. Unsa na lang yun ang pagpaubos ni Ginoong Kristo. Sovereign in heaven, nagpakatao, gipakaulawan, nagantos, gibiay-biay, gisalikway, rejected, just to go through death on a cross, a shameful, cursed death, because He's our substitute. Aron ang mutuo kaniya, ang mutuo ni Kristo, ang imong mga sala, past and present and future,
kuhaon sa amahan, dadon ngadto ni Kristo, Son, ikaw bayad nining sala, kay ning tawat man siya nimo, ning tuo man siya nimo, ikaw bayad nini. Para di na nako siya panuktan, asa naman imong utang, imong bayad, imong kinabuhi. Di na ko manukot niya, ikaw na akong suktan, mo nang secure ka, nginto ka ng Kristo, kay si Kristo naman ning bayad sa death penalty, nga mo ay requirement sa amahan. And God was satisfied because He elevated Christ and given Him a name above every name, human sa iyang pagkabanhaw. Usa sa proof that God, the Father's justice was satisfied, He elevated Christ and given Him a name above every name. That's after the resurrection. So, salamat na lang sa substitution na Ginoong sa Kristo. Siya ang nag-angkon sa atong silot, siya nag-angkon sa atong sala, o sa silot sa sala. Aron kita nga moangkon kaniya, dili na silutan, panuktan sa Dios. See, walay sinful person nga mahimong substitute, tungod kay kanang substitute, kung sinful siya, magpakamatay man siyang daan una para sa iyang sala. So, dili siya halad siyang kaugalingon para sa uban kung sinful siya. And then whole humanity is corrupted of sin naman, moning walay laing worthy nga substitute because the requirement is sinless offering to satisfy God's perfect justice. Sinless offering. Ug maonang walay mabuhat ang tao, magbayad ko, mag-offer ko, magpahimo kog project sa simbahan para mapasaylo akong sala. Again, we mentioned that many times na. Kung muna ang imong motivation o purpose sa paghatag sa simbahan, mapasaylo imong sala, maibanan imong sala, di na kaabot sa Ginoo. Di na kaabot sa Ginoo nga malipay ang Ginoo. Kung muna imong motivation, muhatag ka, musimba ka, magbinutan ka para mapasaylo imong sala. No. That's an insult to Christ nga nagpakamatay para sa sala. Because it's the same ways nga nag-ingon ka nga, di ko musalig Ginoo nga imong kamatayon para sa akong sala. Maghimo ko gagong paagi para mapasaylo akong sala. Pinagi ninis paghatag, 1 million sa simbahan. Magpaampo ko, magbayad ko para sa akong kalag. Nag-insulto na ka ni Ginoong Kristo nga nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo. He's the substitute aron dili kita mo'y silutan. Ug ang tao nga wala madugtong kaniya, mo'y panuktan sa Dios. Ug ang bayran, ang ibayad, kinabuhi. Amo nang kinabuhi ngadto sa impyerno nga walay katapusan. Panuktan man sa Dios ngutang kay wala man ka moangkon nga si Kristo na nagbayad para nimo. Requirement, sinless offering. Mao nang magpakatao sa Ginoong sa Kristo. Kay para naay sinless offering. Mao nang He is God man. Kay Dios man siya nga nagpakatao, fully God and fully man. Si Galatians 3:10. Dili pinagi, di ma-achieve ang reconciliation, pinagis kaugalingong paningkamot. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Ingon si Paul, kung gusto nimo ma-achieve ang righteousness, pinaagi sa pagsunod og balaod, you are under a curse. Nga naman, kung dili nimo ma-achieve ang tanan, and there are hundreds of laws, 600 actually sa mga Jews sa Old Testament. Kung masayop kag kausa, cursed na ka, sinner na ka, as if you sinned the whole. Mao ra gihapon equivalent niana. You see? No humanly possible way paagi
nga ang tao maka-achieve og righteousness by own effort. You follow the law, ceremonial law, moral law, para ma-reconcile imong kaugalingon nga sa Dios. Musunod ko niining balaod, niining ritual, niining mga seremonyas para mapasaylo akong sala, para maduol ko sa Dios. No. You will be under a curse. You will be cursed sinuon kung ang imong saligan ang pagkarelihiyoso kanang pagsunod og balaod. You think sa imong pagsunod og balaod mo na makalipay sa Dios? It's not God's purpose ang law mo'y makaluwas sa tao. It's to show that humanity is a sinner and cannot pass God's standard unless God will intervene. The law is God's standard, and no one can pass God's standard. That's why we need God's righteousness. Righteousness from God, not through our human effort. You are cursed. You are under a curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue. Kung di ka magpadayon, maundang ka, masayop ka sa usa, cursed ang tao. In all things, you see, in all things which are written in the book, this Deuteronomy. Ang Diyos nag-ingon dito sa Deuteronomy. Kung masayop ka sa usa, kung di ka makontinue niining tanan, dapat tanan sundon kung kana imong paagi sa pagluwas, pag-achieve og righteousness. Masayop lang kag usa, tinonglo na ka. No human way, no human effort maka-achieve og reconciliation and righteousness. Only God's way, and God's way is through the Messiah, the Son, Lord Jesus Christ. So, mo nang ikaw maningkamot sa imong kaugalingon, aron mapasaylo ka sa Dios, ug wala hinong kamutuo sa gibuhat ni Kristo, di gyud na maabot ang imong tanang hinaguan, tanang gastuan. Bisag pila pa kalibo magampo sa imong kalag. No. Because this is also personal. You should decide yourself to receive, to acknowledge, to accept the Savior as your Redeemer. So, tungod kay kitang tanan under sa law man sa Dios, di man nato ma-achieve ang law, we are all under curse. Bisan pag di ta mo follow sa law before Christ, before pa tan ni nadugtong ni Kristo, bisan pag wala ta magsunod og balaod man gihapon sa Dios, masunod ning tibuok kalibutan kay siya man ang Creator. Og ang iyang balaod, the soul that sin shall die. Di man gyud na mausab nga balaura. Muna ang tibuok humanity is cursed. We are all under God's law. Bisan pag we believe the law or not, we are all under God's law because He's the Creator. He is God. Salamat na lang sa verse 13. Someone become a curse for us. 3:13, Galatians. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. You see, for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Siya ang nahimong tinunglo alang kanato. See the substitution of Christ? Siya ang nahimong tinunglo alang kanato. Para dili na kita mooy mahimong tinunglo, ug nga muantos ug mahiagom sa kapungot kasuko sa Dios sa walay katapusan tungod sa atong sala. Siya ang nahimong tinunglo para kanato, para dili kita ang tungluhon sa Dios, silutan sa walay katapusan. And that's the point. He became a curse for us. Siya ang nagtake sa kasuko sa Dios with regards to sin. Ug ang tanang sala gihatag ngadto ni Kristo,
Wala siya mahimong makasasala. He remains sinless. Giisip lang sa Dios nga naa niya ang sala o pinaagi niya na siyang gisilutan tungod sa sala sa mga katawhan. Siya ang ningangkon sa penalty sa sin. Aron, pwede natong maangkon ang righteousness ni Christ. Now, substitution. Tungod kay imo nang giangkon siya nga imong manluluwas, ang imong sala giangkon ni Kristo, busa ang iyang pagkamatarong pod gisulob sa imuha. Mo nay nahitabo karon. Sunod nga verse unya sa atong text. We receive the righteousness of Christ. Mo nay exchange. Morning great exchange. Siya nagkuha sa atong sala og silot sa sala. Unya kita nga ning tuo kaniya, ang iyang righteousness iyang gihatag sa ato, gipasulob sa atoa. Mo nang atubangan sa Dios Amahan, dili na tan-awon sa Dios Amahan ang atong pagka-sinner kay nagsulob naman ta sa righteousness ni Christ. But one day, God will really make us righteous. Dili lang kay suluban sa righteousness ni Christ, but sa pagma-redeem ng atong lawas. Completion of His salvation works. Perfection. Mo na. Perfect righteousness na. Dili lang kay ang righteousness ni Christ at isulob. Sa pagkakaroon, nagsulob dag, imputed, that's the term, imputed, accounted to us, ang pagkamatarong ni Kristo. Kumbaga, nagsulob na ta sa robe ni Christ. Dili na, inigtanaw sa Diyos sa atua, dili na niya tanawon ng atong pagkamakasasala, iyan ang tanawon, ang pagkamatarong ni Kristo. Makita na sa Diyos, tungod kay giangkon, gisalipdan na ta ni Christ. Si Christ na mo'y nag-defend nato. Father, I died for this one. So si Christ na'y makita ang pagkamatarong sa Diyos na nato. Kung gikredit ang atong sala og silot sa sala ngadto ni Christ, gikredit pod sa atoa ang righteousness ni Christ. Kita pod gipakaway sala. We're guilty, sinner, but gipakaway sala, abolish ang atong sala. Gipasaylo ang atong sala. And that is why required nga you acknowledge your sins. You're a sinner. Forgiven ang atong sin. Forgiven, that's the term. Now, substitution, Isaiah 53:6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. You see? Morning paagi sa pag-substitute ni Christ. Morning for us. Jehovah has laid on him. Jehovah gibutangad to kaniya. Diha kang Kristo ang kasalanan nato gibutang. Morning substitution. Then sa New Testament nga verse, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Substitution. Instead nga kita'y magpakamatay, siya ang nagpakamatay for us. Then also sa Romans 4:5, but to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. The word accounted, the same as imputed. Giisip ka,
nga matarong na. Gisintensyahan ka nga you're already forgiven. You are righteous now. Yes, you're guilty, but the Father gave His sentence, forgiven, now made righteous. You're not just forgiven, gipakaway sala pagyud ka. Wa lang pasaylua ang imong sala, gipakaway sala pagyud ka. To believe in Christ, angay nimong tuuhan nga ikaw makasasala nga nagkinahanglan og manluluwas. Kay kung maingon pug ka nga wa man koy sala, wa ka magkinahanglan og manluluwas. So, hindi ka madugtong sa Dios. And then, him who does not work, human effort. Dili pinaagis paghago, pagsunod sa balaod, seremonyas, ritual, whatever it is, panata, dili pinaagi niya na. You see? Who does not work, unsay gingon, but believes on Him. Believe on Christ. That's faith. You see, his faith is accounted for righteousness. His faith. It's not his works. Ang iyang belief, ang iyang faith ngadto ni Christ, mo'y himo nimong righteous at tubangan sa Amahan. Makasulob ka sa pagkamatarong sa Diyos. God does the work. Gidemonstrate na early gani sa scripture nga Dios maoy muluwas, Dios mo trabaho. Because right after the fall ni Adam ug ni Eve, sa Genesis 3:31, ang Dios mo'y nag-cloth nila og coats of skin. While ang Dios nag-judge them sa ilang sin ni Adam ug ni Eve, gi-cursed sila. But on the other hand, ang Dios pod ang nag-take sa initiative to clothe them with skin of an animal. And the illustration there, well, it's history, it also illustrated nga ang purpose sa Diyos, dili lang ang pag-cover sa ilang physical body, kundi nag-signify pod sa inner cleansing sa soul, pinaagi sa blood nga na-shed, tungod kay nakakloth naman sila og animal skin. Blood has been shed, so that they will be clothed by God. God's provision para makloth ta, makleanse ta, blood is spilled. God initiated the action. God was involved in clothing them. Dili silang Adam ug Eve mo'y nangitag paagi nga makcloth. Ang ilang gihimong paagi dili makasatisfy atubangan sa Dios. Ang nakasatisfy atubangan sa Dios nga cloth, ang gihatag sa Dios nga animal skin, signifying blood has been spilled. See, even early in the scriptures, that's the plan of God. And now, tungod kay ning substitute man ang atong Savior, the sinless Savior, kay kinahanglan man sinless ang substitute, back to our verse, we receive this salvation in Christ. We receive the righteousness. That we might become, it speaks of purpose. Nganong gihimo man sa Amahan, si Kristo nga sala para kanato, the purpose that we might become the righteousness of God in Him. That's the purpose. So that we might become the righteousness of God in Christ. You see, in Christ. Importante, madugtong ka diha ni Kristo para mahimo kang matarong or makadawat sa pagkamatarong sa Dios. That's imputation. That's accounted righteousness. Mahimo tang matarong atubangan sa Dios, mao nang justification.
ang pagkamatarong nga gihatag, ang pagkamatarong ni Ginoong Kristo. We become righteous. We become atubangan sa Dios, maayo, matarong, acceptable atubangan sa Dios in Christ. Why laing paagi? In Christ. Mao bitawng He made Him who knew no sin. This is the purpose. Gihimong substitute ang sinless Christ sa Amahan, aron kita nga gi-substitutan, makaangkon niining pagkamatarong sa Dios. Diha ni Kristo. Get the flow? Ang Amahan nagplano nga ang anak nga dili makasasala himuong makasasala. Amen. Isipon nga makasasala og mo'y silutan sa sala. Ang katuyuan sa Amahan, aron those who are in Him, in Christ, mahimo og makaangkon niining pagkamatarong atubangan sa Dios. Pagkamatarong sa Dios. God will look at you righteous, justified, forgiven, made right, made righteous. Manang sa, listen to Paul sa Philippians 3:9. It's not, again, human effort nga kita mahimong good atubangan sa Dios. In the eyes of God, we cannot make ourselves good, acceptable. God should do it His way. Philippians 3:9. And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. You see? Diha kaniya. Kita wala makabaton sa pagkamatarong nga gikan sa kasuguan. Ingon pa si Paul. Wa nato ma-achieve ang righteousness pinaagi sa law. Pinaagi sa moral law, pinaagi sa ceremonial law, pinaagi sa rules and regulations, pinaagi sa pagsunod ining balaod, kundi giunsa man nato pag-angkon sa pagkamatarong sa Dios. Ingon si Paul, pinaagi kang Kristo ang pagkamatarong sa Dios, pinasikad sa pagtuo, faith. Don't add to faith for righteousness. But proving your faith, there's works. Pag-prove ikaw nga naay faith. But we don't add faith para mahimong matarong. Wa kay idugang sa imong faith. You don't add anything to faith, only faith, belief. We can have this righteousness nga gikan sa Dios. Righteousness which is from God. Atong naangkon by faith. See? Nakaangkon na takarog pagkamatarong atubangan sa Dios, pinagi sa pagtuo. Di pinagi sa pagbinuotan, pagbayad. That is why sayop nang ampo ang akong kalag, hatag ko 1 million para tarong ko atubangan sa Dios tanaon. No! You don't need payment. Faith. Faith. And you can exercise faith while you live. That's the chance while you're living. Magkasasala man ta, bisan pagay human sa atong pagkakristohanon, magkasala pa ta, pero atubangan sa Dios, isipo na ta og nakaangko naman ta niining pagkamatarong nga gikan sa Dios. Dios may naghatag niini. Dili man atong kaugalingong paningkamot, og Dios maghatag, di man siya magbawi. One day, He will perfect this righteousness by making us perfectly righteous. Alisdan niya ang atong lawas, ni anang glorified body, mahimayang lawas. Romans 3:21-22. But now the righteousness of God apart from the law, again,
grabe si Paul, nagtudlo yun. Pagkamatarong, apart from the law, gawas sa kasuguan, gipadayag, revealed, being witnessed by the law and prophets. Naay pagkamatarong maangkon sa tao nga gikan sa Dios, nga dili pinaagi sa law, dili pinaagi sa kasuguan, dili pinaagi sa pagsunod sa Mosaic laws. O ang law and prophets mga nag-witness niini nga naiihatag nga righteousness ang Dios, God's righteousness. O gunsa man ni verse 22. Even the righteousness of God. This is the righteousness of God ang ihatag nga dili gikan sa balaod o dili pinagis balaod through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. For there is no difference. All have sinned and fall short of the glory of God. Verse 23. You see? Gi-reveal nga ang Dios maghatag og righteousness nga gikan niya. Nga kining pagkamatarong dili gikan sa balaod. Sa unsang paagi kini maangkon? Faith in Jesus Christ. To all who believe makaangkon niining righteousness of God. Mga kaigsunan, makaangkon ug maangkon nato kining pagkamatarong nga gikan sa Dios, pinaagi lang sa pagtuo ni Ginoong Kristo. Giklaro, grabe si Paul nga nagpaklaro gyud niining pagkamatarong. It's a great teaching. Mao nang si Kristo nagpakamatay, nahimong substitute. Mao ni ang purpose aron those who will believe makaangkon niining pagkamatarong nga gikan sa Dios. Ug unsa may atong i-believe? Believe that you're a sinner. Believe that you're in a desperate situation. Nga nalayo ka sa Dios ug nga wa gyud kay mabuhat sa imong kaugalingon, nga madugtong ka sa Dios, mapasaylo ka sa imong sala. Believe nga ang silot sa sala kamatayon sa walay katapusan ngadto sa impierno. Og tuohi nga ang Amahan nagpadala sa iyang anak nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo alang sa kapasayloan sa imong sala, alang sa mahimong substitute para kanimo. Siya ang nag-angkon sa imong sala o silot sa sala, og nga sulod si katulok adlaw siya nabanhaw. Na-satisfy ang justice sa Dios tungod kay gibanhaw og nabanhaw man siya. O gitagaan man siya sa Dios, gi-exalt man siya sa Amahan and given a name, that's Philippians chapter 2, which is above every name, that the name of Jesus every knee in the universe must bow, and every tongue must confess that Jesus is Lord. The Father exalted Christ pagkahuman sa iyang pagkabanhaw, that every tongue must confess Jesus is Lord. That's what you believe, mao ang gospel. Pagkatao, nagpakamatay para sa sala, nabanhaw, sulod sa ikatulok adlaw. Siya ang manluluwas, siya ang nag-angkon sa sala o ang silot sa sala. Dawata siya, himuha siyang Ginoo ug Dios sa imong. When you believe that by faith, Dios sa iyang mercy, magkuha sa pagkamatarong ni Kristo og isuloob diha nimo. Pasayloon ang imong mga sala. O wag tangon na ang silot niya ang imong sala tungod kay naa na may nag-angkon sa silot sa imong sala. And then you will live in this life nga dunay Dios sa imong kinabuhi. Ug unya sa unahan unya hantod sa walay katapusan makig-uban sa Dios sa iyang gingharian sa walay katapusan. Mao nang gospel, mao nang Christianity. God's plan that the second person, the sinless Christ, mahimong substitute para kanato. Aron kita nga mutuo kaniya, maka-receive niining righteousness pagkamatarong nga equal sa righteousness ni Christ, equal sa holiness ni Christ. And someday, we will all be made holy
Ang kadtong gimatarong na karon, one day, kitang tanan himuon unyang matarong na gidatubangan sa Dios. Dili lang sulob, kundi kita mismo himuon ang matarong atubangan sa Dios. Dili lang kay ang pagkamatarong, dili lang kay covered by God's righteousness, by Christ's righteousness. One day we will be perfected. One day, God will complete His work of salvation. Mabitaw na verse, He who began a good work in you will be faithful to complete it. There's still future aspect of salvation. Mao na ng perfection, glorification. Mao na ng righteous na gid ta atubangan sa Dios. Not just nagsulob ta sa righteousness ni Christ. But until then, sa pagkakaroon, covered ta sa righteousness sa Dios diha ni Kristo. Huwag maangkon ni sa tao, pinaagi sa pagtuo. Therefore, igsoon, kung wala pa ka makaangkon ining pagkamatarong, believe, repent, put your faith in Jesus Christ. He's the only way sa Diyos para sa reconciliation and forgiveness. Let's pray. Father, thank you so much sa imong work, great work of salvation, and a complete work of salvation. Thank you for your mercy and your grace, and thank you for your word, for revealing it to us, your plan of salvation through Jesus Christ our Lord. Help us, Ginoo, mapasabot kini imong plano sa kaluwasan ngadto sa uban. Pinaagi lamang kanimo Ginoong sa Kristo tungod kay ikaw man ang nagpakamatay. Ikaw man ang takos ug angayan rangas offering tungod kay ikaw man ang sinless nga offering, perfect offering for us. And so Lord, help us to proclaim your name, that in your name there is freedom from the bondage of sin and from the penalty of sin. Only in your name, Lord Jesus, we can have God's righteousness and a future secure with you for eternity. Continue to be glorified in our lives, in our midst, and in our lives. In Jesus' name we pray. Amen.